sambong. Kilalang kilala na. Siguro, bibihira ng taon hindi nakakaalam na ito yung magaling na halamang gamot. Kilala na ito, mga kapatid. Talagang ang mga magulang, ang mga nanay at mga tatay ay concern sa pamilya. Kaya maraming mga nanay at mga tatay nakakaalam na ito yung magaling na halamang gamot, mga kapatid. Ang ugat ng halamang sambong, pag inyo po itong nilaga, magaling siyang pakipis ng namamagang prostata o ng prostate gland, mga kapatid. Magaling din siya magalis ng pananakit ng puson. Ako'y tutuwa na ito karoon ng ganito sa inyong mga bahay. Bahay na mayroong ganito sa bakuran, mapalad. Kasi pag nagkakaroon ng mga simpleng karamdaman, hindi na kailangan magpunta agad sa malayong bayan para magpagamot. Mayroon agad kayong magagaling na gamot sa inyong bakuran, mga kapatid. Ang dahon na magulang nito, magandang lagain pag kayo po may mga problema sa bato. So, pag kayo naglalaga ng mga halamang gamot, mas magaling yung magulang, mga kapatid. Pag kayo po mayroong mga kidney stone, mga infection sa bato, infection sa daanan ng ihi, infection sa pantog, pwede nyo po itong lagain at inumin. Mas maganda pa nga nito, may halong dahon ng bayabas mga kapatid. Talagang magaling. Pag nagkombinasyon itong dalawa, dahon ng bayabas saka ito, ay napakagaling na halamang gamot pagdating na po sa mga problema sa internal organ. Lalo na pagdating sa kidney, pagdating sa bituka. Pag kayo po yung naglaga nito at ininom, hindi lang yung inyong kidney ang mababiyaan, hindi lang yung inyong pantog, hindi lang yung inyong ureter, yung daan ng ihi. Pati yung inyong bituka, mga kapatid, na lagi nag-acid reflux, yung ay acidic, mga kapatid, makakatulong ng malaki ito. Inumin nyo ito. Kasi ang tao, pag nag-acid reflux siya, nainit ito, pati itong dibdib niya. Pag nag-acid reflux niya, susundan ng heartburn niya, sasakit na yung dibdib niya, sasakit na yung likod niya, hanggang sumakit na yung ulo, mga kapatid. Ito'y makakatulong ng malaki pag kayo may ganong problema, mga kapatid. Makakatulong din ito, mga kapatid, pagka sobrang sakit ng tiyan, bukod sa lalagain, nilalaib lang po ito Tapos ay inyong pahiran nyo ng kaunting langis at itatapal nyo dito. Lalo na sa mga bata, yung mga bata ng mga ilang taon pa lang ang edad, o kahit mga ilang buwan pa lang ang edad, inyong laibin po ito, yung magandang pagkakalaib. Tapos bago nyo itapal, mga kapatid, ay gaganon-ganon ninyo. Yan, tapos lalagyan na ninyo ng langis. Kahit langis na nyog, mga kapatid, lalagyan nyo po yan. Tapos tatapal nyo dito. Yan, dikit-dikit po yan. Makakatulong po yan ng malaki. Minamahal ko mga kapatid. Para ang bata ay hindi na madala sa bahay pagamutan. Mga simpleng karamdaman lang at marunong kayo gumamit ng halamang gamot, makakatulong po ito ng malaki. Isa pang maganda nito, minamahal ko mga kapatid, minamahal ko mga kaibigan. Pagka ang tao hindi mapadumi, mga kapatid, pwede rin nyo itong painom. Ang inom palagi ay 1 oras bago kumain o kaya pagkagising sa umaga. At inyong lagain lang ito, mga 30 minutes laga. Pag kumulo, alisin ang takip, medyo hinaan ng apoy, inimin nyo po at ito'y makakadumi na agad kayo pag kayo nahihirapan dumi. Ang isa pang maganda nito, ako hanga dito Pag mayroon ka pistula na nalabas sa puwet, yung tinatawag na. Ang almoranas kasi, ang alam ko dyan, yung nasugat yung puwet, yung nagkakabutol-butol sa palibot ng puwet. Pero ang tawag na iba ay almoranas, pistula naman yun. Ang maganda doon mga kapatid, di ba, pag nagkakaroon ng ganon, pag dudumi tayo, lalo pag kayo nakakain ng karne, o kaya yung mga pagkain na hindi basta matunaw, pag idinumimin nyo po yun, hirap na hirap, nalabas yung pistula nyo. Mga ganito kalaki yung laman, nalabas sa puwet, mga kapatid. Ay itinutulak ng daliri, paloob, mga kapatid. Siya, pag itinulak ng daliri at napalampas ng kaunti, ay di, mangangamoy na yung daliri nyo. Malaki lalong problema yan, mga kapatid. Pero sa totoo, talagang ganun ang kadalasang ginagawa ng madami. Pero may sikreto itong sambong, mga kapatid. Ang gagawin nyo, doon sa dulong-dulo na yun, panoorin nyo mga kapatid, doon sa dulong-dulo, puputulin nyo po yan, doon sa mura pa murang-mura. Tapos ito'y pakikinisin nyo po ito. Yan, kinis na kinis ang dulo na yan. Yung para bagang eraser ng lapis, yan, kinis na kinis po yan. Yan, kinis na kinis. At pagkatapos, lalagyan nyo ng kaunting langis po yan. At yung pong ipantutulak nyo doon sa pistula paloob. O, edi shape yung daliri nyo. Mga kapatid, pangalawa, marami na pong nagsabi na pag ito ang ipinantulak paloob ng pistula nyo, hindi na basta lumalabas yung pistula. Subukan po ninyo, malay nyo. Kayo isa sa makasaksi ng ganung pagkapala ng Panginoon. Basta ang gawin lang po ninyo mga kapatid, pag ganun ang problema, lumalabas yung pistula, huwag kayong kumain ng mga pagkain may mga pampalsa. Hindi na kayo magkakain ng karne para hindi kayo mahirapan.
Kasi lalabas pa yun. Pag dumating ang panahon, baka magdugo pa yun, mga kapatid. Subukan nyo po yun. Pag kayo po laging umiinom ng mga nilagang ganito, hindi kayo basta magkakaproblema sa ganong klaseng problema, mga kapatid. Ako'y naniniwala na itong halamang sambong, matagal na ginagamit ng ating mga magulang. Matagal na, mga lulot-lula pa natin, marahil ululang pa ng ating mga lulot-lula, ginagamit na po ang halamang ito. At hanggang sa panahong ito, kung yung bisa noon ay hindi nabawasan, mas maging epektibo pa sa ngayon sapagkat mas marami kayong alam na paggamit. Ang kanila noon, ang alam na siguro noon ay tapal-tapal o kaya inom lang. Pero mapalad kayo na pinag-ibayo ng Panginoon ang karunungan na binigay sa inyo. Minana pa natin sa ating mga magulang na ginagamit natin hanggang sa huling lahi natin. Ako'y naniniwala mga kapatid, samahan lang ninyo ng panalangin at pagtitiwala sa Diyos. Ito po yung mga resita ng langit na kung atin susundin ng buong sikat may pananalangin, pagpapalain po kayo ng Panginoon.